So, good day once again. Magandang araw sa ating lahat ulit. So, ito na yung continuation ng tutorial natin sa paggawa ng Activity 8. So, remember sa last tutorial natin, table, nandito na tayo sa table. So, meron na tayong width, meron na rin tayong height at saka border. So, continue na lang natin. So, syempre, ang layout ng table natin, sa pane ko na lang muna i-ano guys ha. So, ganito yung layout niya. Ganito ang magiging layout ng table natin. Ang magiging layout ng table natin ay siyempre, pasensya na. Ayan. Tapos, siyempre, magkakaroon tayo ng ganun para lagyan natin dito ng button. And then, sa baba naman, di ba sabi ko, maglalagay tayo ng share, like, comment, at saka share. So, dito natin ilalagay yung pictures natin. So, sa pictures natin, so I think for this one, gagawin ko na lang siyang ganun para simple siya. Okay? So, meron tayong tatlong column, 1, 2, 3, 4 na TR. So, itong first TR natin ay naka-call span siya, 3. Call span 3 din dito. Tapos dito. Okay? So, sa paggawa ng table na to guys, depende na sa inyo kung anong gusto nyong itsura. So, hindi naman tayo mapili. So, kung gusto nyo ganyan ang itsura. Ang importante lang dyan, ang basic niya ay ganyan. Okay? Meron siyang ganyan. Tapos dito tatlong hati. So, kung gusto nyo, ang itsura ng table nyo ay pa ganun. So, dito nyo ilalagay ang picture. Tapos dito naman ang text. Walang problema. O, dito naman, dito ang picture. Tapos dito ang text. Okay? So, depende na sa inyo. Kayo nang bahala. Pwede nyo kung hindi gayahin, pwede nyo mag-invento ng sarili nyo. Okay? So, dito ilagay natin dito like. Tapos dito naman comment. Tapos dito naman share. Same lang dito. So, dito naman, empty lang ang space na to. Pwede nating ilagay dito yung title. Title ng post natin. At saka, siyempre, dito maglalagay tayo ng closing. Diba? So, usually, ganun kasi ang itsura. So, kung titingnan natin dito sa mga posts ng Facebook, medyo mahina ang internet ko. So, ganun. Parang ganun siya, guys. Ito ang title, di ba? Pangalan ng nag-post, pati pictures niya. So, may close. Pero sa atin, simple na lang. Title lang dyan. And then, siyempre, yung text niya. Tapos, yan. Yung picture, like, comment, at saka share. So, yan naman ang gusto natin gawin. Di ba? So, meron na tayong yan. So, ito na tayo. So, balik tayo sa project natin. So, dito tayo sa table. So, ang gagayahin natin will be this one. Tapos, doon sa isang page natin, ito naman ang gagayahin natin. So, we have 1, 2, 3, 4. Apat na TR. So, siyempre, gawa tayo ng TR. TR. Okay. And then, how many TDs do we have? We have 1, 2, 3. Tatlong TD. Ito naka-call span 3 lang. Naka-call span 3 lang din itong sa taas. Sa gitna at saka sa taas. Ito, so parehas sila pati dito sa baba. 1, 2, 3. Okay? So, first, siyempre, para madali tayo, gawa muna ako ng TD. So, kailangan natin gumawa ng tatlong TD. And then, we have 1, 2, 3, 4. Apat na TR. So, copy lang natin yan, guys. Paste, paste, apat na TR. Okay, so meron na tayong, kung i-refresh natin dito sa page natin, so, meron na tayong ganyan. Okay? So, ang tanong na lang dyan, bakit walang height? Diba? Tingnan natin ang code. Kasi wrong spelling ang height ko. Okay? Ayun. Bakit kulang ang width natin? Hindi sumakto. 300 ang width. Ilan bang width natin dito? 300 naman ah. So, anyway, hayaan nyo na lang. So, i-ano na lang natin to, i-align is equals to center. So, yan. Okay na yan. So, ito, siyempre, naka-call span 3. Okay, so since naka-call span 3 yan, tanggalin natin yung extra TD. So, ayan siya, call span 3 yan siya, di ba?
So, ito naman, call span 3 din. Call span 3. Tanggalin ang extra TD. Okay, save. Refresh. So, yan. So, ngayon, ang problema na lang natin ang height niya. Okay, so since 200 ang height nito, bibigyan lang natin to ng maliit na height at saka ito maliit na height. So, ito siguro, pwede natin tong bibigyan ng mas malaki-laking height. Okay, ang total height natin is 200. So, siguro dito sa first TR. Okay, sa first TR, magbibigay tayo ng height sa kanya na I think 15 lang ang ibibigay natin dito eh. Okay, subukan natin yan. So, dito naman, so bibigyan natin ng 20, yung mababang TR. So, ito yan. So, ito naman 15. Okay, refresh natin. So, yan. So, this is 15. This is 20, this is 15. Okay? Ay, pala, dapat meron tayong close dito kasi dito natin ilalagay ang close. Okay, so kailangan meron tayo dito isa pa. Okay? Ganyan dapat siya. And then ito call span 2 na lang. Okay? So dito ang X niya. So dito ang title niya. So lagay natin sample title. So kayo guys, huwag kayo maglagay ng sample title. Ang ilalagay nyo kung ano yung gusto nyong topic. Tungkol ba sa sarili nyo or anything that can uh, give information about yourself. Kung sa vacation nyo ba, ang ilalagay ng picture dito. So yun. Bahala na kayo. Balik tayo dito. So dito naman, siyempre, ilalagay natin dito X lang. Pwede natin lagyan dito ng head. Bakit? Kasi para magtaba ang X natin dito. Example tayo. Okay, so dito 2020. So we have 10 and 20, we have 35. So dito naman siguro sa picture, pwede nating ito ang picture guys. Dito natin ilalagay. Pwede natin gawing 75 yan, kagaya ng mga ibang pictures natin. Okay, so 75, 30, 30. Or gawin natin 50 lang. Diba? This is 7, 20, 30. So, ang total nito ay 85 na. Maiksi ito Bakit ito maliit? Dapat may specific width tayo dito. Para pantay-pantay ang hati niya. Okay? Width. Ito na lang ang lalagyan ko ng width. Alam niyo kung bakit? Kasi siya lang ang kumpleto na TD. Nagets ba? So, siya lang ang kumpleto na TD. So, bibigyan ko siya ng kumpleto na width. Unlike dito kasi, sa pinakataas natin, kumpleto kasi yung TD na to eh. Kaya doon natin binigay ang 75. So, dito naman, sa kanya natin ibigay ang width dahil siya kumpleto. So, since 300 ang width natin, ibig sabihin 100, 100 yan lahat. Ayan. Diba? Pantay-pantay na yung hatian nila. Okay? So, para ilagay na text, so kayo mag-invento kayo ng text nyo. So, ako siguro, mayroon bang kukunin ko na text dito. Siyempre, mahirap na. Lorem ipsum na lang ako. Ang lorem ipsum, guys, ay generator to ng mga text na pwede mong gamitin na hindi maiintindihan. So, usually ginagamit to kapag wala ka pang mailagay. For the sake lang na may mailagay ka. So, copy ko yan. Siyempre, dito ko siya ilalagay. Sa loob ng P paragraph. Okay, para mas malinaw, ibaba natin to. Yan. P. Okay, ibaba natin itong lorem ipsum natin para maintindihan. Anyway, hindi naman yan mag-space kasi wala tayong nilagay na BR. So, diretso lang yan, di ba? Yan. So, yan ang paragraph natin, guys. Period. Okay, refresh.
So, dito, lagyan natin ng picture dito. So, picture. Ito, maglalagay tayo ng picture dito sa loob. Maglalagay tayo ng img is equals to img src is equals to pic 1. So, kayo, maglagay kayo ng sarili ng picture. Yung mga memorable sa inyo. .jpg. Close. Sorry. So, width is equals to, siyempre 50 ang width natin. At saka naka-box yan guys ha. Ang height naman natin, I think 50 rin. Hindi. 100 pala ang width natin. 100 ang width natin, no? Ito yung width na pinapala natin. Fresh. Yun. May sira sa image ko. Ito na doble. So, copy-paste lang natin to guys. For the sake lang na may example tayo. So, meron na tayong tatlong picture. So, dapat lalabas dito tatlong picture na. So, yun. So, ganoon lang. Ano lang siya kasimple. And then, ito, lalagyan naman natin ng like, comment, and share. Okay, ganoon lang. Simple lang natin. So, tanggalin natin ang borders para hindi na natin makita ang border. So, ganun ang kalalabasan niya pag tapos na siya. So, gawin natin tong dalawa. Copy natin. And then, ilagay din natin dito sa isang TD natin. So, ayan. Okay, so yan lang ang example ko dito, guys. So, dito, kaya nang gumawa. Anyway, madali lang naman to eh. So, sige, gagawin natin. So, we have 1, 2, 3. Diba? We have 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Okay, so nasa 12 minutes na ako. Ika-cut ko muna ulit ang video. So, next tutorial natin ay gagawin natin ang table na to. So, para walang sisihan. Kung sino man ang hindi makagawa, alam na. Okay? So, wala na kayong ibang gagawin. Gagayahin nyo na lang ang video or mas prepare ko kung magle-layout kayo ng sarili nyong table. Okay, so bye for now guys. Continue natin mamaya sa isa pang table.